Securities and Exchange Commission. Pinagpapaliwanag ang Meralco kung bakit hindi ito dapat i-contempt matapos suwayin ang kanilang utos. Meralco, nagmatigas at posibleng kasuhan pa raw ang SEC. Mga bumubuo sa power sector, wala pa rin napagkasunduan kung paano mapapababa ang singil sa kuryente sa muli nilang pagpupulong. Hinihinalang magnanakaw, nagtago sa kisame ng Pasig RTC sa loob ng 2 araw. Anak Pawis Representative Crispin Beltran, binigyan ng huling pagpupugay sa Kamara bago ilibing ngayong gabi. Pagpapahalaga sa watawat, binigyan din ngayong National Flag Day. Manny Pacquiao, may bagong diskarte sa pagsasanay para sa tangkanyang sungkitin ang ika-4 niyang world title. Silipin ang Marine Culture Farm sa Sulu, kung saan pinararami ang mamahaling isda tulad ng lapu-lapu at mameng. Sa Chika Minute, Rufa May Quinto, nakaharap sa kanyang birthday ang gumagaya sa kanya na si Rufa Me. At ang enggrandeng kasal ni Ina Revilla at Vince Del Rosario. Mula sa GMA Network Center, narito ang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Mel Bianco, Mike Enrique. Magandang gabi po, itong 24 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Dahil sumuway raw sa utos, pinagpapaliwanag ng Securities and Exchange Commission ang Meralco sa pagbaliwala nito sa Cease and Desist Order kahapon. Ang palugit ng SEC sa Meralco para magpaliwanag ay hanggang bago mag-alas 12 ng tanghali sa Biyernes. Nakatutok si Julius Segovia. Nagpadala ng show cause order ang SEC sa Meralco. Naka-address ito sa chairman at CEO na si Manuel Lopez, sa presidente at COO na si Jesus Francisco, at kay Anthony Rosete na acting corporate secretary ng Meralco. The show cause order is directing them to show cause why they should not be cited in contempt for defiance of our order. It was a null and void, an illegal order. So, if our position is correct, and I think we are, they cannot cite for contempt for not following an illegal order. Gate ng SEC, legal ang inisyu nilang cease and desist order kahapon. Dumaan daw ito sa konsultasyon ng buong komisyon bago nila ihain sa annual stockholders meeting ng Meralco. Wala rin naman daw silang balak na ipatigil ang botohan. Nais lang daw nila ng transparency sa bilangan. Alinsunod na rin daw ito sa reklamo ng GSIS hinggil sa umunay anomalya sa proxy votes ng Meralco. Ayon sa SEC, kapag nakita nilang may irregularidad sa eleksyon kahapon, maaaring magbilangan uli na mismo ang SEC na ang mga ngasiwa. One of the functions as a regulator is to check also the practices of the corporation. So this would also fall under our jurisdiction. Sa Biyernes din, alas 2 naman ng hapon, nakatakda ang pagdinig ng SEC sa petisyon ng GSIS laban sa Meralco. Di raw dadalo si Meralco President Francisco pero tiniyak niyang pupunta ang kanilang mga abogado. We were expecting this show cause order to come, but our lawyers will have to be the one to frame an appropriate reply. Naging tensyonado ang Meralco stockholders meeting kahapon. Si Garcia, pinilit na hinto ang botohan, pero kahit pa may SEC order, itinuloy ito. Point of order, Mr. Chairman. Okay. These are not all our employees. No? Ang resulta ng eleksyon na natapos bago mag-alas 11 kagabi, kontrolado pa rin ng Lopez Group ang Meralco. 5 pwesto ang nakuha ng mga Lopez. 4 na pwesto pa rin ang hawak ng gobyerno, kasama sina GSIS President Winston Garcia at GSIS Chairman Bernardino Abes. Board of Director na rin ang mga independent na si dating Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban at investment banker na si Vicente Panlilio. Jules Segovia, nakatutok, 24 oras. Nanindig
Paninindigan naman ang Meralco. Tama raw ang ginawa nila na isama sa botohan kahapon ang mga proxy. Kahit pa may utos laban dito ang Securities and Exchange Commission. Pinag-aaralan nitong kasuhan ang SEC at si GSIS President Winston Garcia. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ipaglalaban daw ng Meralco ang naging desisyon nila kahapon na ituloy ang bilangan kahit may cease and desist order ang SEC. Pinag-aaralan na raw ng mga abogado nila ang pagsasampa ng kaso laban sa SEC, kasama na ang grave abuse of discretion. Konektado raw ito sa umano'y illegal at walang bisang cease and desist order ng SEC para pigilan ang mga Lopez at ilang opisyal ng Meralco sa paggamit ng proxy. Maliban sa depektibo raw ang dokumento dahil wala itong docket number, petsa at official seal, wala rin daw due process na ibinigay sa Meralco dahil hindi man lang daw sila nasabihang may reklamo pala si GSIS President Winston Garcia laban sa kanila. Wala rin daw karapatang makisali ang SEC sa bangayan sa loob ng Meralco Board dahil sa korte raw dapat ito idinudulog. Of course, we can file a case against the SEC. If they did something arbitrary and illegal, they're accountable. If they're questioning our order, the proper forum is the Court of Appeals. Bukod sa SEC, gusto rin ng Meralcong sampahan ng kaso si Garcia. The lawyers are studying all the measures we can take to protect the interests of the company. Kanina 1 oras ipinatigil ang trading ng shares ng Meralco para bigyang panahon daw ang investors na suriin ang disclosure na isinumite nito tungkol sa resulta ng botohan. Ayon sa Philippine Stock Exchange, walang unusual dito. Ang kada share ng Meralco, 60 pesos na lang, kumpara sa 63 pesos kahapon. Ngayong may bago ng Board of Directors ang Meralco, ang tanong ng marami, bumaba na kaya ang sigil sa kuryente? Wala pang pangako ang Meralco, pero ito raw ang layunin nila noon pa. We are one with the government and with the public, with our customers, para humanap ng paraan kung paano natin mapapababa ang halaga ng kuryente. Pero kailangan magtutulungan dyan ang gobyerno, ang NPC, ang IPPs, ang Meralco. Anumang desisyon para ibaba ang singil sa kuryente ay dapat aprobado ng Energy Regulatory Commission. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Ang Government Service Insurance System o GSIS naman ay naghain ng motion sa SEC o SEC. Hinihingi nila na ideklara ang anilay tunay na resulta ng botohan ng Board of Directors ng Meralco. Iginigit pa rin ni GSIS President Winston Garcia na hindi dapat isinama sa botohan ng mga proxy. Nakatutok si Lay Alvis. Self-generating customers. Mahigit 1.9 bilyong proxy votes ang lamang ng mga Lopez Group nominee sa ginanap na botohan sa stockholders meeting ng Meralco kagabi. Tighalos 400 million na proxy votes ang nakuha ng bawat isang nominado nila. Pero gate ng GSIS, hindi dapat isinama sa bilang ang proxy votes na sakop ng cease and desist order ng SEC. Sa pamamagitan ng isang urgent motion, hinihiling nila sa SEC na iwasto ang resulta ng botohan. In defiance of this order of the SEC, the corporate secretary and the NOMELEC of the company use these illegal proxies to vote for the nominees of the management. Sa tabulation ng independent auditor na SGV, nakasaad ang bilang ng mga kino-question na proxy votes. Kung hindi ito isinama sa bilang, pasok ang isa pang government nominee na si Eusebio Tanco. Laglag naman ang Meralco management nominee na si Cesar Birata. Lalabas na 5 ang mapupunta sa gobyerno at 4 lang sa Lopez Group. Ngayon pa lang, may pangako na si Garcia kapag nakuha raw nila ang mayorya sa board na Meralco. After we effectively assume management, we have to lower the cost of electricity in 2 months' time from a minimum from 10 to 20%. If we cannot lower the cost of electricity, we are all going to resign as members of the board of directors of Meralco. Sa balotang ibinigay sa mga shareholder kahapon, tinanong din sila kung pabor ba sila o hindi sa ratifikasyon o pagkapatibay sa mga desisyon ng nakaraang board of directors. Lamang ang hindi pabor. Meaning that all acts of the board of directors of the previous year or the year or all acts of the board before the shareholders meeting can now be illegal, null, and void. This is
more or less an indication of how the shareholder thinks of the management of Meralco under the stewardship of Mr. Manolo Lopez. Dati nang sinabi ni Garcia na hindi interesado ang gobyerno na i-take over ang Meralco. Kung sakali raw na sila ang maging mayorya sa board of directors, kukuha raw sila ng magagaling na manager mula sa pribadong sektor. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Wala pa rin napagkakasunduan ng mga bumubuo sa power sector kung paano mapapababa ang singil sa kuryente. Hindi raw kasi ito ganun kadali. Nakatutok si Ruth Cabal. Pangalawang stakeholders meeting na ito ng power industry ng bansa ngayong buwan. Pero wala pa rin malinaw na napagkasunduan ng iba't ibang grupong dumalo rito sa mga konkretong paraan para mapababa ang singil sa kuryente. A lot of things are work in progress. We're discussing lifeline rates. We're discussing the VAT. We're discussing how we can generate efficiencies in Transco, NPC, the distributors. Ang mga grupo ng negosyante ay giniit ang pagtatanggal ng EVAT sa system loss na sinisingil ng Meralco. Paliwanag ng Federation of Philippine Industries dahil ang system loss ay iyong nanakaw o nawalang kuryente, walang nangyayaring bentahan kaya walang dapat buwisan. Pero ang BIR tila aminado na wala itong magagawa sa ngayon dahil ang system loss ay isang service fee na bahagi ng gross receipt o kabuang singil ng Meralco. There is no authority in the law for us to say that a portion of the monies received will not form part of the gross receipts. So there's a legal constraint. That will not preclude us from bringing the matter to court for interpretation, and we will do it. Ang NAPO Court tiniyak namang itutuloy ang planong paghahain ng petisyon sa Energy Regulatory Commission para sa 40 sentimo per kilowatt-hour na pagbaba sa singil sa generation charge at paniningil na lang ng flat rate sa Meralco para mas mababa ang isingil nito sa consumers. Ang Transco halos umaming sa ngayon, di pa nito alam kung hanggang saan maibababa ang singil sa transmission charge. Diin ng ERC, hindi basta-basta ang pagpapababa ng singil sa kuryente. Kailangan dumaan kasi ito sa proseso, kailangan mabigyan ng pagkakataon ng lahat na gustong magsubmite ng kanilang mga ebidensya. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Pinakamahalaga sa lahat, buhay ng tao. Kaya dapat laging alerto. 24. Isang inihinalang hold-upper ang patay at arestado naman ang isa pa matapos silang mang-hold up umano sa isang jeep sa Maynila. Nakita daw kasi ng isang pulis sa kasunod na sasakyan ng hold-upan kaya agad siyang rumisponde. Si Ian Cruz, Nakalerto 24, eksklusibo. Balot parang pangamba ang tatlong babaeng ito nang datang sila ng GMA News sa MPD Station 11. Tama kasi sila sa mga pasahero na na-hold up ng 5 lalaki sa isang jeep na bumabagtas sa kahabagan ng Recto Avenue, Maynila, patungong Divisoria. Ilabas daw lahat na gamit, pati yung cellphone, kasi pag hindi ko daw ilabas, sasaksakin daw niya ako. Dead on arrival sa Gat Andres Bonifacio Hospital, ang isa sa mga suspect na nakilalang si Raymond Arabo. Diyan ay matapos siyang mabaril ng rumesponding police na si PO2 Dionisio Dimasana. Nabatid na sa kaidina isang jeep si PO2 Dimasana nang mapansin niya ang nangyaring hold-upan sa sinusundang jeep. Nang hold up na sila, nagtakbuhan na. Hinabol ko naman agad. Pagkahabol ko, yun, tinutukan ako ng isa. Kaya ginawa ko, inunahan ko na. Kaysa naman maunahan tayo. Nasa kote naman ang suspect na si Joel Catala na nakuha ng paraw ng balisong habang nakatakas ang tatupan nilang kasama. Ano lang ako, sir, napasama lang ako sa kanila. Nagsasagawa na tayo ng follow-up operations and we have already identified yung remaining 3 suspects. Ian Cruz, Nakalerto, 24. Arestado naman ang isang barangay captain sa Taytay Rizal matapos umano niyang barilin ang tauhan ng kanyang kalaban sa politika. Si Emil Sumangin, Nakalerto 24, eksklusibo. Mga operatiba ng Regional Mobile Group ng Rizal Provincial Police ang umaresto sa suspect na si Jeremias Burayag. Si Burayag na nagpakilalang barangay chairman sa Purok 7 sa lugar ng Lupang Arenda, sakop ng Taytay Rizal, ay dinakip sa salang frustrated murder. Batay sa spot report, pinutokan daw ni Burayag ang umano'y isa sa mga tauhan ng kalaban niya sa politika gamit ang isang 12-gauge shotgun. Inoobserbahan ngayon sa pagamutan ng biktima. Na-recover ng pulisya ang disabog na ipinutok umano ng kapitan sa taong anyay sa pilitang pumasok sa loob ng kanyang tahanan. Umatake, I fired it, pero my intention is not to kill him. Yes, sir.
Kaya ang projection ng bala sa ulo pag ganun. Idinepensa lamang daw ni Kapitan ang kanyang sarili sa bantang dala ng mga galit na supporter ng politikong kanyang tinalo noong nakaraang barangay election. Away sa politika ang umunay punot dulo ng lahat ng ito. Sa headquarters ng Soko ng Rizal PNP, sumailalim sa paraffin test si Burayog. Hindi pa gagalaw ka pa, no? Para ano? Magsandali mo kung matuyo yan. Wala bang electric pa? Wala po. Wala akong electric pa dito. Nakapay na huwag ni Dito malalaman kung nagpapatok nga ba ng baril ang suspect. Ang masasabi ko lang sa kanila, sana tanggapin nila yung sinasabi ng pamahalaan na sino in-appoint. Yun ang dapat mangyari. Yes, sir. Hindi nila matanggap yun Emil Subang, Ilang Alerto, 24. Humihingi ng katarungan ng asawa ng naarestong suspect sa madugong holdapan sa RCBC sa Cabuyao, Laguna. Imposible raw masangkot sa holdapan ng kanyang mister dahil nasa trabaho raw yun nung maganap ang krimen. Ayon naman sa pulisya, patuloy nilang iniimbestigahan ang suspect. Nakatutok si Susan Enriquez. Opo, ma'am. Ganun ba? Humingi ng tulong sa GMA News si Leo Gumolo ng Barangay Southside, Fort Bonifacio, Makati. Kaugnay ito ng pag-aresto raw sa kanyang asawang si Ricardo nitong nakalipas sa Sabado, Mayo 24. Dating sundalo si Ricardo pero nag-awol daw ito. Pasado alas 10 daw ng umaga nang arestuhin ang kanyang asawa na mga armadong lalaki na nagpakilalang miyembro raw ng PNP NCRPO. Nung tinuro, ma'am, nung nakasibilyan, pero may baril, ma'am, dito Nung tinuro siya, dinakip na siya, ma'am, dyan. Pinusasan na siya, ma'am, dito. Ayon sa asawang si Leia, imposible raw na masangkot ang asawa sa RCBC bank robbery. Nakaduty raw sa kanyang trabaho bilang bantay bayan ng Barangay Southside si Ricardo noong Mayo 16, Biyernes, araw na pinasok ang RCBC Cabuyao at pinatay ang 9 na empleyado at isang kliyente. Pinatunayan din ito ng kasamahang bantay bayan ni Gumolon. Tapos nag-in po siya sa co-op ng alas 8. Umaga. Opo. 16. Opo. Tapos nung mga 10 na umalis po kami, nagpa-ID po kami dalawa. Dito yan siya, ma'am. Nung nangyari yun, ma'am, dito yan siya. Opo. Wala siyang bahay niyo hinalog. Tinanong namin ng PNP NCR tungkol kay Gumolon. Ayaw humarap sa kamera ng mga pulis dahil nasa kainitan pa ang mga operasyon nila. Pero kinumpirma nilang hawak nila ito at patuloy na iniimbestigahan kung may kinalaman sa RCBC bank robbery. Sa Camp Bagong Diwa, nakadetene si Gumolon. Wala pang sinasabing matibay na ebidensya laban dito ang pulisya at di pa naman nasasampahan ng reklamo ukol sa RCBC bank robbery. Pero dahil may nakuha raw na 38 caliber na baril kay Gumolon noong Sabado, ini-inquest na ito sa Makati Prosecutor's Office sa reklamong illegal possession of firearms. Susan Enriquez, nakatutok, 24 oras. Muli inilunsad ng pulisya ang programang Pulis Ko, Teacher Ko. Sa programang ito, mga pulis ang umaagapay sa mga eskwelahang kulang sa guro. Nakatutok si Connie Sison. Karaniwang problema ng mga pampublikong paaralan, lalo na sa mga malalayong probinsya, ang kakulangan ng guro. Ang Alibangsay Elementary School sa Bagulin, La Union, malayo sa kabihasnan kaya bihira ang guro na gustong magturo. Isa ito sa mga target masolusyonan ng programang Pulis Ko, Teacher Ko. Sa ilalim ng programa, maaaring magsilbing substitute teacher ang mga pulis. Isa si PO1 Angelo Guyab sa mga nadestino sa Alibangsay noong isang taon. Ipinakita pa niya ang kanyang certificate, patunay na eligible siyang magturo. Nag-enjoy raw siya sa pagiging substitute teacher. Excited sila kasi nakikita sila ng naka-uniform na polis na magtuturo. Parang sir, gustong-gusto nilang mga polis na nagtuturo doon Parang sir, nakikipaglaro kami pa sa kanila. Di lang yan ang papel ng mga pulis. You can do enrichment activities. Although hindi man kayo aktual na nagtuturo, nakabantay kayo at nasasagot nyo yung mga hindi naunawaan ng bata, napakalaking bagay yon. Tumutulong din sila sa pagtatayo o pag-aayos ng mga silid-aralan. Namimigay rin sila ng school supplies. Walang dagdag na sweldo ang mga police teacher. Sila raw mismo ang nag-alok ng kanilang serbisyo. At dahil may mga pulis na rin sa mga liblib na lugar, bihira na raw umatake ang mga rebelde. When was the last attack? Sir, matagal na. I think they know that we are ready. So sa atin, that is a waste of quality time. So nandun din lang sila. They offer their services as substitute teachers free of charge.
Paraan din daw ito para malinis ang masamang imahe ng mga pulis. Magiging model tayo. Maipapakita natin na kaya natin silang turuan na sa pagiging magalang una. Pangalawa, para may balik yung loob ng pamahalaan, ng mga tao sa pamahalaan. Naghahanda na ang mga mama at aling pulis para sa darating na pasukan. Pansamantala uli nilang BBT-1 ang kanilang baril at muling hahawak ng tsyok para magturo. Connie Sison, Nakatutok, 24 Oras. At sa mga kapuso natin dyan na matagal nang natigil sa pag-aaral, meron pong paraan para makapasok kayo agad sa high school o koleyo. Ang test o pagsusuri ng DepEd na tinatawag na Accreditation and Equivalency Test. Panoorin niyo po kung paano sa pagtutok na ito ni JP Soriano. Ang ibig sabihin nito, NFA. Ang ibig sabihin nito ay, ano ba yung N? Bakasyon pa ngayon pero heto't puspusan ng pag-aaral ng grupo ng mga batang ito sa isang barangay sa Mandaluyong City. Hindi po natin alam baka mag-anak na natin yung... yes! Okay, tama. Hindi ito isang regular na klase, kundi isang review class na bahagi ng Alternative Learning System ng Department of Education. Ang review session ay para sa mga out-of-school youth na naghahanda para sa Accreditation and Equivalency Test o ANE. Ang ANE ay isang test na kinukuha ng karamihan sa mga out-of-school youth o yung mga kabataang hindi nag-aaral bago sila muling makabalik sa formal schooling. Ang 16 na taong gulang na si Madi, napilitang tumigil sa pag-aaral noong nasa grade 3 siya dahil hindi na siya kayang pag-aralin ng mga magulang. Para hindi po maano po rin pangarap ko. Maging nursing. Si Victor, 17 taong gulang, tumigil din sa pag-aaral nung nasa grade 5 siya. Ipit din po kami sa pera. Kasi po marami rin pong nag-aaral sa amin ng college, ay ng high school. Kaya po hindi mo na po ako nag-aaral. Si Angelito naman, nabarkada at naging pabaya raw siya sa pag-aaral noon. Nakisisi ka ba na sana hindi ka na lang tumigil doon? Opo. Bakit nakisisi? Kasi ano po yung mga kasabayan ko na nasa may college na po sila mababa pa din po ako. Kahit sinong nahinto sa pag-aaral ay maaaring kumuha ng ANE. This test actually has 2 levels, elementary level and secondary level. If a learner stops in the elementary, he takes the elementary level, and if he passes, he goes straight to high school. 4 na taon na ang nakararaan, kumuha ng ANE si John. Naipasa niya ang pagsusulit at nakabalik siya sa pag-aaral. Ngayon, nursing graduate si John. Meron na akong panlaban anywhere na saan ako mapunta at makakatulong rin sa aking pamilya. Sa talaan ng DepEd noong 2004, umabot ng halos 4 na milyon ng out-of-school youth sa bansa na may edad 12 hanggang 15. Ayon sa Alliance of Concerned Teachers, patuloy na tumataas ang bilang ng mga out-of-school youth. Sa June 12, magkakaroon ng special ANE test sa magkakahiwalay na DepEd testing centers sa bansa. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Magiging makulimlim at maulan pa rin ang panahon. Dala ito ng low pressure area na namataan ng Pag-asa sa may bahagi ng Kasiguran sa Aurora. Asahan daw ang pag-ulan sa Luzon, kabilang ang Metro Manila at sa Visayas din. May papalapit naman bagyo sa Pilipinas na ang international name ay Nakri. Sakaling pumasok sa Pilipinas ay papangalanan daw itong bagyong Enteng. Tuloy po ang pagdinig ng Ombudsman sa tinaguriang CTE scandal. Sinabi po ng mga testigo na handa silang kumpirmahin ang kanilang nauna ng testimonya sa Senado. Binigyan ng Ombudsman ng 7 araw sina June Losada, Joey De Venecia, Jarius Bondoc at Dante Madriaga para balikan ang nauna na nilang testimonya at isumite kung alin sa mga sinabi na nila noon ang kanilang kukumpirmahin. Nag-apply na rin para sa tinatawag na immunity sina Losada at De Venecia, pero tutulang company unang Ginoo Mike Arroyo. Pawang mga kasinungalingang daw kasi ang pahayag ng mga testigo. Samantala, hindi po dumalo sa pagdinig si dating Comelec Chairman Benamin Abalos. Binigyan siya ng Ombudsman ng 5 araw para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat makontempt. I'm asking that I be given time to comment on the order. I'm constrained, Your Honors, to move that Respondent Benjamin Abalos be made to show cause why he should not be cited for contempt for failing to comply with the order. Patapos na po ang Mayo pero may mga humahabol pa sa pagdaraos ng Santa Cruzan.
Sa aming probinsya sa Bataan, sinabayan pa ito ng sayawan. Mga lola naman ang bida sa Santa Cruzan sa probinsya ng Marinduque. Nakatutok si Nelson Canla. Hindi pa man nagdidilim, rumampa ng mga sagala sa barangay Mabatang, Abukay, Bataan. Nangunguna sa prosesyon ng mga chikiting na nakasakay sa trike at sinundan ng mga bata at dalaga kasama ang kanilang Mang Constantino. Pero ang pinaka-highlight ng parada ang yugyugan sa kalye. Bata man o matanda, babae man o lalaki, todo hataw. Isa raw ito sa pinakamahabang Santa Cruzan sa Bataan. Di naman pahuhuli ang mga senior citizen ng Barangay Laylay sa Buwak, Marinduque. Matamis ang ngiti at poise na poise sa paglalakad sina Lola. Bagamat may edad na, kaya pa raw nilang makipagsabayan sa pagrampa. Pero matapos ang 3 kilometrong lakaran, ang ilan tila nagdadalawang isip ng muling sumagala. Magarena pa po ba ulit kayo sa sunod na taon? Parang hindi na. Bakit po? Masakit sa paa. Hindi ko pa matiyak. Pagod na ba kayo? Hindi pa naman. Dear. Siyempre. Bakit po? Ay, masarap. Masarap. Ang mga bading naman ang bida sa tinatawag na pasayahan sa Mogpog, Marinduque. Kanya-kanyang pabonggahan ang kanilang gown. Ang isang ito, feel na feel ang pagrampa. Tila gusto namang umuwi na lang ng isang ito. Hindi naman pala. Paglilinaw ng mga bading, hindi raw Santa Cruzan ang kanilang ginawa, kundi Parade of Beauties. Ang Marinduque nyo po ay hindi pa urong, kundi pasulok. Nagbibigay po tayo ng kagalingan, ng kasiyahan sa mga taong nanunood sa ating. Nelson Canla sa Katutok, 24 Oras. Samantala, wagi ang isang Pinoy sa ginanap na Sport and Art Contest na may kaugnayan sa Beijing Olympics. Nasungkit ni Joe Datuin ang unang karangalan para sa kanyang obra na pinamagatang Dancing Rings. Ipinakita rito ang bagong interpretasyon ng Olympic logo. 30,000 dolyar o mahigit 1,200,000 piso ang premyo ni Datuin. I-display ang kanyang obra sa Olympic Museum sa Switzerland at sa Olympic Expo sa Beijing. Sa kategorya naman ng graphic works, highly recommended ang obra ng isa pang Pinoy na si Edmar Colmo na pinamagatang Dreams for Goals. Mga kapusoy, pinagdiriwang po ngayong araw na ito ang National Flag Day o ang araw ng ating watawat. Kasabay nito ay ang pagpapaalala sa ating kung paano dapat pahalagahan ang sagisag na ito ng ating kalayaan. Nakatutok si Raul na Crisostomo. Isang malaking banderang itinaas sa Imus, Cavite kaninang umaga para bigyang pugay ang bida ngayong araw, ang ating watawat. Dito unang nakita ng mga Pilipino ang magiting nating watawat na iwinagayway matapos magtagumpay ang mga Katipunero laban sa mga Kastila sa Battle of Balapan noong 1898. Simpleng seremonya naman ang alay sa ating watawat sa CCP Complex sa Maynila. Saan ka man lumingon, may matatanaw na banderang tila sumasabay sa sayaw ng hangin. At dahil National Flag Day, may ilang dapat tandaan at isa puso para sa ating watawat. Bawal itong sumayad sa lupa, sulatan o markahan. Hindi rin ito maaaring gawing costume o uniform. Dapat nasa kaliwa, harapan o kaya gitna ang national flag kapag nakadisplay katabi ng watawat ng ibang bansa. Di lang din basta-basta itinatapon ng sira o lumang watawat. Dapat itong sunugin, ilagay sa urn, tsaka ilibing. Isang ritual na tama lang para sa magiting na watawat. Yung pagmamahal sa watawat, pagmamahal sa bayan, ano ba ay kinakatawan ng watawat? Ang ating bayan. Lahat ng kulay at simbolo sa ating watawat may ibig sabihin. Ang iba nating kababayan, sa ulo pang ilan dito. Yung sun, which is yun yung mga first places na nag-started ng revolution, parang ano. Yun na alam ko. And the stars nga, yung mga yung Luzon, Visayas, Mindanao. Ano ibig sabihin ng stars? Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao. Pero ang ilan tila nakalimot na. Yung sulian para sa ng bansa natin. Pula, siyempre, para sa karangian. Gano'n ng mga tao. Yun nga, simbolang pagkaalam ko yung araw ng kalayaan ngayon na dadating na. Yun nga, simbolang pagkaalam ko yung araw ng kalayaan ngayon na dadating na June 12. May, alam niyo pa ba yung ibig sabihin ng... Wala akong nalalaman.
Iba-iba naman ang naiisip ng mga Pinoy kapag nakikita ang watawat. Kapag nakikita ko po yung vlog, parang gusto ko pong mag-aral po mabuti. Ay kung hindi mo makikita ang vlog, hindi mo na maiisip na nasa Pilipinas ka pa dahil sa mga mahal na bilihin. Di man maisa-isa ang ibig sabihin ng mga kulay at simbolo sa ating watawat. Ang mahalaga raw, maalala natin ang mga Pilipinong nagbuwis ng buhay para ipaglaban ang ating kalayaan. Rauna Crisostomo, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Lalaking nagnakaw umano sa Pasig RTC, nagtago sa kisame. Pauline Luna, kinukulit na raw ang pamilya ng nobyo niyang mayor para magpakasal na sila. At ang kasalang Ina Revilla at Vince Del Rosario tututukan natin dito sa 24 Oras. Kaya dapat laging alerto. 24. Isang inihinalang magnanakaw ang nahuling nagtatago sa kisame ng Pasig Regional Trial Court kanina. Umamin po ang suspect na nung Lunes pa siya nandun sa kisame. Si JP Soriano, naka-alerto 24. Napasugod ang SWAT team ng Pasig Police dito sa ikawalong palapag ng Pasig RTC kaninang tanghali. Ito ay matapos may mahuling lalaki sa kisame ng Administrative Office ng Gusali. Una raw narinig ang mga kaluskos ng tao sa bahaging ito ng RTC. Matapos mahuli ang sospek, naghalugog uli ang SWAT sa suspetsang may naiwan siyang kasama. Pero wala na silang nakita. Maaring nakatakas na raw sa bintanang ito kung saan din daw pumasok ang sospek. Kumalabog dito sa kisame, di takot kami. Naghanda kaming lumabas kasi baka mamaya may dala eh. Parang may asong naglalakad dyan eh. Sabay, nung narinig namin, naglabasan. Sa Pasig Police Station, inamin ng sospek na nung Lunes ng gabi pa siya pumasok sa RTC. Sabi niya, 17 years old lang siya, kaya sinadya naming hindi kunan ng video ang mukha niya. Nakuha sa kanyang ilang pagkain, kwintas, pulbo, pabango at kutsilyo. Anong plano mong gawin doon? Ba't ka pumalik doon? Nakaw po. Anong problema ang dapat mong ginagawa yan? Sa pera. Sa pera. Suspetsya ng pulisya, pag nanakaw lang ang pakay ng sospek at walang kaugnayan sa mga kasong nasa RTC. Yung dating nagnakaw dito dumaan, napansin ko yung ganong butas. Sabi ko sa isang guard, pakibuksan mo nga yun. Tignan mo. To inakyat, nung pag-angat ng ganon, kita ng biskwit, noodles, unan. Pero paglilinaw ng mga pulis, 18 anyos na raw ang sospek. Nang mahuli siya nung 1 taon dahil sa kasong robbery, nagarap daw siya ng birth certificate na 17 years old lang siya at January ang birthday niya. Pinakawalan nga raw siya na malamang minor de edad pa. Naharap ang sospek sa panibagong kaso ng robbery. JP Soriano, naka-alerto, 24. Gumanti ng batiko si Justice Secretary Raul Gonzales sa banat ni Commission on Human Rights Chairperson Laila De Lima na ang shoot-to-kill order ng kalihim ang nagtulak sa mga pulis na patayin ang mga suspect sa Tanawan, Batangas. Ayon kay Gonzales, hindi dapat sinabi ni De Lima na rub out ang nangyari, lalo't na sa inisyal na investigasyon pa lang ito. Makakasama rin daw ito sa operasyon ng mga pulis at makakasira sa kanilang integridad. Sinusubukan ng GMA News na hinga ng pahayag si De Lima, subalit hanggang sa mga oras ito, kami po'y bigo. The culprit was a fugitive, heavily armed, dangerous. Hindi pa barilin siya ng pulis. Hihintay muna. Punta muna siya kay De Lima, tatanong kung pwede siya lumaban. Ano ba yan? Chika Minute! Inseparable na raw ang couple na sina Pauline Luna at Valenzuela Mayor Sherwin Gatchalian. Totoo nga bang pati ang parents ni Mayor tinatanong na si Pauline kung kailan ang kasal? Makichika tayo kay Lars Santiago. Laging suot ni Pauline Luna ang white gold na kwintas na may pendant na malaking letter P na puno ng diamonds. Bigay ito ng boyfriend niyang si Valenzuela City Mayor Sherwin Gatchalian. Sa tuwing makikita ito ng press, kasunod lagi ang tanong kung magpapakasal na ba siya.
Ayon kay Pauline, hindi lang ang press ang nangungulit ng pagtatanong sa kanila, kundi maging ang pamilya ng alkalde. Ano lang, siguro they're happy to have me with them. Like, kasi kami every Sundays we have dinner together, we bond. So, siguro ganun lang. Actually, they're excited, pero wala namang dapat excited. Bagamat na pag-uusapan paminsan-minsan ang pagpapakasal, sinabi ni Pauline na hindi naman daw ito mangyayari sa madaling hinaharap. It's too soon eh. Baka madala kami ng alon. Itinanggi ni Pauline na nakikialam ang mayor sa kanyang career, lalo na sa issue ng pagpapasexy. Actually, si Sherwin is very understanding. Siya, anything goes eh. As long as you decide on it and you say yes, I trust you. I know naman you have a very good you have a very good sense of judgment with everything that you do. Inamin naman ni Pauline na totoo ang balitang nagkaroon sila ng samaan ng loob ng kasamahan niya sa Itbulaga na si Ibi Babe Lian, pero nagkasundo na raw sila. Nagkaroon lang ng very little misunderstanding na may nagsabi sa kanya, nasabi ko daw, which I never said. So, she got a little mad. And then we talked, and then okay na. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Mamaya sulya pa naman natin ang kasalan ni Ina Revilla at Vince Del Rosario. Stay tuned for that. Susunod! Lumang eroplano sumadsad sa runway sa Germany. Senate President Manny Villar at Senador Panfilo Lacson nagpatutsadahan kaugnay sa product endorsement ng mga senador. At ang paghaharap ni na Rufa May Quinto at nang gumagaya sa kanya na si Rufa Mi. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras. Sa bansang Germany, isang eroplano ang sumadsad sa runway. Espesyal pa naman ang okasyon dahil yun ang pagbubukas ng taunang Berlin Air Show. Ayan po, kitang-kita, sumadsad at ang paglihis ng eroplano sa runway. Nakalabas agad at hindi naman nasugatan ng piloto. Hindi pa malinaw kung ano ang sanhi ng pagsadsad ng eroplano na ginamit ng German Air Force noong dekada 30 at 40. Chika Minute! Inamin ni Rufa May Quinto sa kanyang birthday party na happy siya sa takbo ng kanyang love life ngayon. E ano naman kaya ang say ng sexy comedian nang makaharap niya ang kanyang impersonator na si Rufa May? Alamin sa chika ni Nelson Canlas. Masaya at puno ng halakhak si Rufa May Quinto sa kanyang kaarawan. Iba raw kasi ang walang iniisip na balakid sa kanyang puso. Tila inamin na rin ni Rufa May ang relasyon niya sa naliling sa kanyang maliligaw na foreigner na si Bobby Lopez. Hindi naman kasi kami nag-uusap ng gano'n, yung ano ba, kasi di ba pang mature na level eh, kumbaga professional na ganyan, so siya. Ako naman, so parang go with the flow, kumbaga we're not gonna rush. Kalat na rin ang balitang uuwi na sa bansa sina Dingdong Abansado at Jessa Zaragoza. Handa na kayang harapin ni Rufa May ang dalawa matapos ang namagitang kontrobersya at palitan ng masasakit na salita? Di na, no? Wala nang plastikan dito, no? Iron fans. Di ba? Huwag na, no? Tuwang-tuwa rin si Rufa May sa kanyang clone na si Rufa May. Isang karangalan daw sa showbiz ang may gumagaya sa isang artista. I'm grateful naman na, oo, kung ano yung expression ko, nagiging expression ng bayan. So, just, yun nga, may nag-spoof na. Kung wala ka, wala ako dito ngayon sa kinalalagyan ko. Happy birthday, love life, ayan, more power to you. Career, wala na akong mahihiling pa. Ayan, come on. Todo na to, love you, sis. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Ang mga eksena sa kasalang Ina Revilla at Vince Del Rosario, tutukan yan. Mike? Maraming salamat, Pia, mga kapuso. Ngayong gabi na po ang libing ni Anak Powis Representative Crispin Beltran kanina. Idinaan muna ang kanyang labi sa Mendiola at sa Batasang Pambansa kung saan siya binigyan ng huling pagpupugay. Nakatutok si Steve Dailisan. Sa huling lamay ni Anak Powis Party List Representative Crispin Beltran sa Philippine Independent Church, tila nakiramay pati ang langit. Habang naghahanda kasi sa pag-alis patungong kamera para sa necrological service, bumuhos ang malakas na ulan. Ang 10-wheeler truck na ito ang nagsibing karo ni Beltran. Ang kanyang mga kaanak at kaibigan, nakaitim at pulang armbands, simbolo ron ng pagdadalamhati at kanilang patuloy na pakikibaka.
Idinaan muna ang labi ni Beltran sa Menjola, kung saan siya ilang beses nagprotesta para sa mga manggagawa. Dito ibinato ng mga militante ang bulaklak na ipinadala ng Pangulo. Sa Kamara, sinalubong ang labi ni Beltran ng kanyang mga kasamahang kongresista at mga miyembro ng militanteng grupo na halos nakapula, tanda raw ng pag-alaala sa palabang kongresista. Si Father Joe Dizon na nagmisa, ipinaalala niya na ang pakikibaka sa kalsada ni Beltran ay para sa kapakanan ng manggagawang Pilipino. Matapos ang misa, naghandog ng awit si Bacolod Representative Monico Fuentebella. Nagsalita rin ang mga kongresistang malalapit kay Beltran at kadalasang kasama sa kalsada. Sa amin magkakasama ang progresibong pinadamang party ng bayan mo, Anak Pawis at Gabriela Women's Party, fuwaran si Kabel sa pagsunod sa pamantayang itinakda ng aming mga partido ang maglingkod ng matapat sa bayan at mamuhay ng simple. At lagi siyang bubulong sa akin at sasabihin niya, Alisa, tingnan mo yun. Mukhang mamahalin ang kanyang damit, pero hindi naman siya magandang magdala. Tatawa na lang ako. At sasabihin pa niya, Alisa, ikaw ba? Saan mo ba binili ang damit na yan? Parang ang ganda at bagay na bagay sa'yo. At sasabihin ko naman, Kabel, dyan lang sa ukay-ukay. Bukod sa pagpupugay, nagbigay rin ng tulong pinansyal ang mga kongresista sa pamilya ni Beltran. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa mga nakiramay sa aming pamilya at nagbibigay ng lakas ng loob para humanda ulit sa muling laban. Nawala man ang presensya ni Kabel dito sa Kamara, mananatili naman daw buhay ang kanyang alaala para sa mga naiwang kasamahan dito. Ang pamilya Beltran naman naniniwalang di rito nagtatapos ang laban ni Kabel. Umpisa pa lang daw ito ng tuloy-tuloy na pakikibaka para sa mga manggagawa. Mula sa Kamara, inihatid na sa huling hantungan si Beltran sa Bulacan. Steve Daisa, Nakatutok, 24 Oras. Abangan! Pagsungkit ng world record ng isang skydiver, napurnada nang lumipad ang gagamitin niyang lobo. Sparring sessions ni Manny Pacquiao mas pinatindi para sa laban niya kay David Diaz. At ang engranding kasalan ni Ina Revilla at Vince Del Rosario. Lahat ng yan dito, 24 Oras. Sa Canada, napurnada ang pagtatangka ng isang Pranses na magtala ng panibagong record sa paglipad gamit ang lobo at pagtalon mula rito. Lumipad kasi ang lobong gagamitin. Humiwalay ito sa capsule habang binobombahan. Kaya ang Pranses, dismayado. Katumbas ng halos ₱9 milyong pala yung lobo. Gagamitin sana niya ito para makaabot sa himpapawid ng mas mataas pa sa isang eroplano at saka magpapatihulog. Hindi pa naman daw siya sumusuko kahit naudlot ang ikatlo niyang pagtatangka. Inilibing na sa Angat, Bulacan si Anak Pawis Party List Representative Crispin Beltran. Nakatutok doon live si Cara David. Cara? Mel, libo-libong mga militante ang naghatid kay Congressman Crispin Beltran sa kanyang huling hantungan. Ito na marahil ang isa sa mga pinakamalaking pagkilos ng mga militante ngayong taon. At hindi ito kilos protesta, kundi marcha ng pagluluksa para sa kanilang leader na si Crispin Beltran. Sa bawat madaanan, mula sa batasan, nagsabit ang kanyang mga taga-suporta ng mga pulang laso. Simbolo raw ito ng pangako nila sa kanilang yumaong labor leader na itutuloy nila ang kanyang nasimulan. Sa Angel of Meadows Memorial Park dito sa Angat, Bulacan, pinasan ng ilang mga mambabatas ang kabaong ni Beltran. Eksaktong 6:00 ng hapon, ibinaba sa lupa ang kanyang labi. 3 putok ng baril ang narinig sa kalangitan. Madamdamin pero punong-puno ng tapang ang kanyang libing. Kasabay ng luha at hinagpis, hindi ibinaba ng mga militante ang kanilang mga kamao. Umawit sila at sumigaw na itutuloy nila ang laban para sa mga manggagawa.
iniiyakan man natin ngayon si Kabel na inilibing, hindi yun nangangahulugan na ihihinto natin yan, kundi ituloy ang laban. Mel, katatapos pa lamang ng maikling programa na isinagawa ng ilang mga kaanak at mga kaibigan ng yumaong labor leader na si Crispin Beltran dito nga sa Angel of Meadows Memorial Park. Kanina ay nagsindi sila ng mga sulo. Simbolo raw ito ng kanilang patuloy na pag-aalab ng kanilang damdamin. Mel? Maraming salamat sa iyo, Cara David, ang Katutok Live mula sa Bulacan. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Sa pagdalaw ng GMA Kapuso Foundation sa Mountain Province, para ipamahagi ang mga munting inspirasyon ng unang hakbang sa kinabukasan, nakilala namin ang ilang kahanga-hangang nakatatanda doon o kung tawagin po nila ay apo ng lalawigan. Alam niyo bang malaki pa lang kanilang ginagampan ng papel, hindi lang sa pagpapalawig ng kulturang igorot, kundi maging sa pagpapaalala sa kanilang mayaman na kaugalian at kasaysayan. Kapansin-pansin ang mga lolo at lola sa pila ng mga magsisipag grade 1 na tatanggap ng school bag at school supplies na handog ng proyektong unang hakbang sa kinabukasan. Hindi na pala bagong eksena ito pagdating sa kanilang mga taga-Mountain Province. Kasi ang mga matatanda po, sila po ang tumutulong upang matulungan ang kanilang mga anak sa pag-alaga. Pagtulong din sa mga anak ang dahilan kung bakit naiwan sa pangangalaga ni Alberto ang apong si Carl. Kasi nanood sila sa Bagyo. Mga student sila. We are very happy because I'm sure that the giving of bags and school supplies will entice the children to come to school. Sa mga nakatatanda rin namin na kumpirma na talagang ang bihasa sa wikang Ingles sa mga tulad nila nung panahon ng mga Amerikano. My teacher from grade 2 up to fourth year high school was always an Americano or an English. They were here as missionaries. We were forced to speak in English inside, and we are trained to inside the school campus. Wala palang ilalaban kung nagkataon ang mga nasa call center sa tatas sa wikang Ingles ng mga tulad ni Bartolome at Emilia. British at American lang naman ang naging guro nila mula elementarya hanggang high school. Maraming salamat sa mga taga-Mountain Province sa pagbabahagi ng inyong kultura at kasaysayan sa GMA Kapuso Foundation. Talagang ito ay isang bagay na hindi namin malilimutan. Maraming salamat din sa NKD International Trading Corporation sa pagbibigay nila ng mahigit 1,000 gamit pang eskwela sa mga magsisipag grade 1 sa Mountain Province at gayon din salamat sa Isuzu Philippines Corporation sa pagpapahiram ng maaasahang sasakyan sa mga bulubunduking daan ng Mountain Province. Isa pa lamang po ito sa mga lalawigan na sinadya ng GMA Kapuso Foundation para maipahatid ang libu-libong inspirasyon sa ilalim ng proyektong unang hakbang sa kinabukasan. Para po sa mga nais maging bahagi ng mga proyekto ng GMA Kapuso Foundation, magsadya lamang sa aming tanggapan Lunes hanggang Biyernes. Maaari po kayo magdeposito sa aming UCPB at Metrobank account. Susunod, ensayo ni Manny Pacquiao nakatutok sa tinatawag na counter-attack laban kay David Diaz. Kasal ni Ina Revilla at Vince de Rosario dinaksa ng mga personalidad sa larangan ng showbiz at pelikula at politika. Tuloy lang ang pagtutok natin dito sa 24 oras. Ibinida ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang tinatawag nilang Marine Culture Farm sa Tawi-Tawi. Doon po ay pinararami ang ilang mamahaling isda. Inaasahang makakatulong daw yon sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga mangingisda sa Mindanao. Nakatutok si Marisol Abduraman. Dito sa karagatan ng Sulu matatagpuan ang 50 square kilometer na marine culture farm na ito. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ito ang pinakamalaki at ang kauna-unahang farm na nagpapaanak at nagpaparami ng mamahaling isda, gaya ng mouse grouper o panther, tiger grouper o lapu-lapo, at Napoleon wrasse o mas kilala sa tawag na maming na mabibili ng 2,500 hanggang 5,000 pesos kada kilo. Pero dahil ipinagbabawal ang pagbebenta ng maming dito sa atin,
2,500 hanggang 5,000 pesos kada kilo. Pero dahil ipinagbabawal ang pagbebenta ng maming dito sa atin, pinag-aaralan lang ito sa farm kung paano pararamihin. Tawi-Tawi being in the epicenter of the Coral Triangle and remains to be the backbone. We would like it to be the gateway to the greater ASEAN countries. Maliban kasi sa mamahaling isda, dito rin balak paramihin at palakihin ang iba pang lamang dagat, gaya ng seaweed, seahorse at sea urchin. Ayon sa B4, ang marine culture farm ay tutulong din sa maliliit na mangingisda. Base raw kasi sa pag-aaral ng mga eksperto, pangunahing apektado ng climate change ang maliliit na mangingisda dahil sa pagbabago sa tinatawag na migratory path ng mga isda. What we are doing now is putting up the areas where they can continue production, but this time through farming, no longer fishing. And in the process, we are making sure that production of fishes in the Philippines would be less costly. Target ng proyekto hindi lamang mapababa ang bilang ng mga migration, lalo na sa Malaysia na 30 minuto lang ang layo mula sa Tawi-Tawi, kundi mapabuti rin ang kabuhayan ng mga taga Mindanao. Mula rito sa Tawi-Tawi, Marisol Abdurrahman, nakatutok 24 oras. Sinampahan na po ng patong-patong na kaso ang 5 Police Maynila na sangkot kumano sa hulidap. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa kantong ito ng Taft Avenue at Vito Cruz sa Maynila, nagsimula umano ang problema ni Christian Calao, Tubong, Batangas. Tumangging humarap sa kamera si Calao pero sa kanyang complaint affidavit, kasasakay lang daw niya noon sa kanyang kotse mag-aalas 11 ng gabi noong April 9 nang sitahin ng 2 pulis na kinilala niyang sina PO3 Wilson Gabino at PO2 Roderick Lopena dahil no parking daw ang kanyang pinaradahan. Nangatwiran daw siya pero hinalughog na ang kanyang kotse. Kinuha raw ang 3,000 pisong nasa ashtray ng sasakyan at nang makita ang ATM, dinala raw siya sa bangko at pinag-withdraw. Doon pinagbintangan siyang drug addict. Itinanggi raw niya ito at hinamon ng mga pulis na ipacheck siya. Pero sa parking lot daw ng ospital ng Maynila, pinagtulungan siyang sakalin ni SPO1 Nestor David at PO2 Lopena gamit ang seatbelt ng kanyang kotse. Pinakain din daw siya ng hinihinala niyang shabu bago dinala sa opisina ng District Mobile Patrol Unit ng Manila Police. Dito hiningan daw siya ng 200,000 piso ng mga kinilala niyang sina Police Senior Inspector Rolando Mendoza, Police Inspector Nelson Lagasca at PO3 Wilson Gabino. Doon na yung negotiation phase na for his release, hiningan siya ng 200,000 hanggang naging 180,000 hanggang na-reduce sa 20,000 lang. Hinanap namin ang mga isinasangkot na pulis pero hindi namin sila mahagilap. Pero sa paliwanag daw nila sa General Assignment Section, sinabi ni Police Inspector Rolando Mendoza na pawang kasinungalingan ang kwento ni Calao. Paninira lang daw ito. Si PO3 Wilson Gabino itinanggi rin ang paratang at sinabing handa raw siyang harapin ang akusasyon sa korte. Umikot sa email ang nangyari kay Christian Calao at nang umabot sa atensyon ng Manila Police ay agad daw itong inimbestigahan. Sinampahan na ng kasong robbery extortion, grave threats at physical injury sa Manila RTC ang mga inakusahang pulis. Isinailalim na sila sa administrative relief habang dinidinig ang kaso. Sa dami ng pinel nating kaso rito, masasabing na rin impartial itong office natin. Kasi we're not condoning or we're not tolerating this kind of acts. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Susunod, Pamilya Revilla, naging emosyonal sa kasal ni Ina. Walang patid na pagtutok dito sa 24. Starte ang coach ni Manny Pacquiao para matiyak daw ang pag-agaaw ni Pacman sa lightweight championship belt ni David Diaz. Maki-time out muna tayo kay Chino Trinidad. Nasa full throttle na ang preparasyon ni WBC Super Featherweight Champion Manny Pacquiao para sa kanyang takang kunin ang kanyang ika-4 na world title. Kamakailan, ipinahayag ng may tangan ng lightweight title na si David Diaz na hindi niya tatantanan ng pambansang kamao mula simula hanggang sa pagtatapos ng kanilang laban. Para mapaghandaan ang kanilang counterattack sa walang kapagurang si Diaz, bumuo si Coach Freddy Roach ng stable na mga boksingero na magbibigay ng iba't ibang dimensyon sa sparring sessions ni Pacquiao. Ngayong eksaktong 1 buwan bago ang sagupaan Pacquiao Diaz para sa Lightweight Championship of the World, kumpiyansa ang Team Pacquiao sa itinatakbo ng kanilang paghahandang ginagawa para sa Date with Destiny ng pambansang kamao. Chino Trinidad, nakatutok, 24 oras. Nagpatatudyadahan ang ilang senador kaugnay ng kanilang mga advertisement sa telebisyon.
Para naman kay Senadora Miriam Defensor Santiago, malinaw na pangangampanya na ito. Nakatutok si Mark Salazar. Several putative candidates for the 2010 elections, whether they are presidentiables, vice presidentiables, or senatoriables, are already campaigning in the guise of commercial advertising, particularly on television or on billboards. That is a violation of law, and we lawmakers in the Senate should not be among the first to violate the law. Kaya kanina sumulat si Senador Miriam Santiago kay COMELEC Chairman Jose Melo para hinging linawin ng COMELEC sa mga nagbabalak kumandidato kung anong ibig sabihin ng premature campaigning. Depensa ni Senador Ping Lacson na endorser ng isang skin treatment center, hindi naman kampanya kundi kaunting sideline lang ang habol niya. Give me a break! Cannot claim that they are indigent or that they need to raise money. They were never commercial models before 2009. And some of them just do not deserve to inflict their faces on a TV audience. Hindi naman daw produkto kung hindi advokasya naman ang laman ng TV ad ni Senate President Manny Villar. Ang hamon niya sa mga kasamahan, magbuo sila ng patakaran para limitahan ang pag-iendorso sa mga produkto. Baka raw kasi magkaproblema kapag umabot sa Senado ang mga reklamo sa produktong ini-endorso rin ng senador. At baka naman siguro pwede na rin pag-usap-usapan ng maliwanag kung paano talaga ang rules dito para maging gabay namin lahat. Sa ngayon kasi malabo. Malinaw naman yun eh. Bakit ka lalabas sa television, meron kang sinasabing advocacy na kung ano-ano, wala kang may endorse ang produkto. So hindi product endorsement yun eh. Self-endorsement yun. Ganon din ang punto ni Senador Loren Legarda na endorser ng whitening food supplement. Pero ang binanatan niya, ang advocacy ad ni Vice President Noli de Castro, yung mababang pautang ng pag-ibig. Daang-daang milyon ang ginagastos para sa mga radio and TV ads. Siguro yun ang tingnan nyo. Dahil yung sa amin ni Ping at ni Cheese, maliliit lang na bagay yan, pipitsugin lang yan. At saka ito hindi government funds. Kinukuha pa namin ang pahayag ng Vice President pero nasa closed-door meeting pa rin daw ito. Ang mas mga senior at abogadong senador na sina Nene Pimentel at Juan Ponce Enrile, wala namang nakikitang illegal sa product endorsement ng mga kasamahan. I wish they like to, somebody will also get me to endorse a product. Maybe I can endorse a toothpick or a tongue cleaner. Itong mukha ko, sino mag-alok na sa akin? Wala nang pag-asa ito. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Sa isa pong text message, sinagot ni Vice Presidente Noli de Castro ang mga patutsada ni Senadora Legarda. Serbisyo publiko raw ang kanyang pakay kaya siya gumawa ng advertisement tungkol sa Pag-ibig Fund. Chika Minute! Naging emotional sina Senator Bong Revilla at Lani Mercado sa kasal ng kanilang anak na si Ina kay Vince Del Rosario. Idinaos ang kasalan kaninang hapon sa Manila Cathedral. Ang chika hatid ni Aubrey Carampel. Hindi mapigilang maluha ni Senator Bong Revilla at asawang si Lani Mercado habang inihahatid sa altar si Ina. Si Ina lumuluha rin. Si Vince naman bakas ang kaba. Ang kasal ay dinuluhan ng mga kilalang personalidad sa showbiz at politika. Sa pagkatapos ng seremonya, bakas ang tuwa sa mukha ng mga bagong kasal. May I now present to you Mr. Vince and Mrs. Ina Del Rosario. Handa na raw silang harapin ang bagong yugto ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Mula Manila Cathedral, tumuloy ang mga bagong kasal at mga bisita nila sa Makati, Shangri-La para sa reception kung saan inaasahang dadalo ang may 600 bisita. Aubrey Carampel updated sa Showbiz Happenings. Mapapanood niyo po ang buong storya ng kasalang yan sa Star Talk at sa Showbiz Central this coming weekend. At yan po ang hottest in showbiz. I'll see you again tomorrow. Ako po si Pia Guanyo, proud to be Kapuso. Mel, Mike? Mga Kapuso, non-working holiday po o piyesta opisyal po sa June 9 ayon sa Malacanang, alinsunod yan sa holiday economics ng gobyerno. Ang araw po ng Kalayaan, Hunyo 12 ay pumatak ng Huwebes pero inilipat sa Lunes, Hunyo 9 ang pista opisyal. At
Yan po ang mga balitang aming tinutukan. Sana kalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Ako po si Mel Tiangco, proud to be Kapuso. Ako po si Mike Enriquez, proud to be Kapuso. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang at dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras. Joaquin Bordado na po.